let me remind, in the end of this talk, that I was elected to the presidency to serve the entire country. I was not elected to serve the interest of any person or any group or any one class. I serve everyone and not only one. Mga kababayan kong mahal kong mga kapatid na Pilipino, kailangan ako magsalita dahil marami ang tanong ng mga kababayan natin. So I am constrained to talk to you, if possible, almost every day, because there are so many issues and questions that are being asked from us in government. Ang una po is, I would like to, marami itong insidente na ito Marami rin gagong mga abogado, kaya kailangan ko i-explain sa inyo the mechanics o kung paano, ano ba talaga itong pag-aresto ng tao at kung anong mga kasalanan o mga events that would maybe compel the policeman or the military man, for that matter, if he happens to be there. Ganito yan. Ito ang pulis. Pagkatapos nito, huwag na kayong maniwala dyan sa mga... Ako na ang nagle-lecture sa ating mga kababayan. This is very important because there are so many complaints, and I'm sure in the coming days there will be arrests made and a lot of complaints, and a lot of lousy lawyers like Shiel Diokno giving encouragement for people to violate the law. Ito ang pulis. Ito yung tao na arestuhin. Ito yung tao na nakita niya pumatay, nagnakaw, nagrape, o mere suspicion. Magkakamali ang pulis. Ngayon, itong mga riot at itong paglabag sa ating regulasyon for people to avoid converging so that you will not pass the germs. Alam mo, walang katapusan to. Maski na anong klaseng gamot at doktor at hospital na gagawin ko, pag nasa labas ang mga tao, talagang hindi matapos to. Itong COVID, parang kadena di amor. Pag nandyan ang lahat ng mga tao sa labas, maubos tayo in about 2 months. Kung gusto ninyo, lumabas kayo, ikaw. Pero pagka naghirap ka, huwag kang magtawag sa akin. Ginusto mo yan Talagang mamamatay ka. Ang kakamatay lang ngayon, yung classmate ko na abogado. He was the son of our dean sa College of Law. He just passed away today kasi of COVID. Walang sinasanto to. Yung mga doktor na lumapit sa kanila noon at hindi pa masyado preparado, walang mga personal protection equipment. Ngayon, nagbibili na tayo. Alam mo, sa gobyerno, ganito yan. Pag baski na suspicious ka lang, tanungin ka, tapos ang sagot hindi tama, magsususpitsa o nakapatay ka,
Pag magsabi ang pulis ng authority niya, adre, pulis, ako, gobyerno, inaaresto kita sa ginawa mong pagpatay, pang-rape. Alam mo, the responsibility of the person being accosted by the police or being arrested, ang responsibility mo is to submit to the police. Pag sabi ng police, sumama ka kaya nagkasala ka, well, you have to go. You have to go to the police. You cannot fight it out. Kasi kung valid ang pag-aresto sa iyo, lalo na yung paglabag ng mga itong ano ngayon sa Bayanihan. Actually, at the start of yung declaration ko, yun na mismo ang batas na sinunod. Yung Bayanihan Act to follow, but the extreme measure, sinabi ko, huwag ninyong payagan na magkaroon ng mga rally, kung ano-ano, kasi walang katapusan ito. Pag nasa sa ospital na lahat, sa punerarya na lahat, sa bahay, pag may mga tao pa rin, parang Cadena de Amor, ipasa rin yan. It's not because gusto namin na protektahan ka. Ang amin, huwag mong you contaminate, mahawa yung kapwa mo tao. Kung ikaw gusto mong mamatay, wala naman nagpipigil sa iyo. But what we're trying to prevent is you from contaminating your good neighbor, getting the germs, patay. Umaabot na ng in America, it's about so many thousands already. Walang pinipili. Ngayon ninyong maniwala, di lumabas kayo. Pero ganito, pag nahuli kayo ng polis, ganito. Pag sinita ka ng polis at inaresto ka, sumama ka. Pag hindi ka sumama, tapos nagsabi ang polis, arestado ka for this crime. At alam mo, ang pag-aresto does not end there. Hindi yan na matapos na sabihin ng polis na arestado ka. Ang polis will bring you to the police station for blatter entries or whatever investigation. Ngayon, ang batas nagsabi na pag hinuli mo, you have to overcome ang resistance. Kasi pagka nag-resist itong taong inaaresto mo, ayong sumama, anong gawin mo? Kung pulis ka, arestado ka, sumama ka sa akin, ang sagot ng gago, ayaw kong sumama, bahala ka. O sige, ayaw mong sumama, di okay. Alam mo, ang gobyerno, patay. Magiging useless, patay. Kaya ang batas nagsabi, kung ito mag-resist o ayaw niya lumaban, kailangan ang police must overcome. Kaya niya kung ayaw kapilitin, kakargahin ka, hihilain ka papuntang yung wagon na police. Yung jeep nila. Kasi it's a, how do you call it? It's a wagon. Yung mga jeep. Kaya sumama ka. Kung lumaban ka, ang batas nagsabi, kunin mo sa ayaw niya at sa hindi because you have to overcome his resistance. Ngayon, pag nagsuntukan kayo niyan, tapos nabunggo yung ulo mo sa simento na matay ka, walang kasalanan ang pulis. Inaaresto ka eh.
Sabihin mo, hindi ako, wala akong kasalanan. E di sumama ka, pagdating doon sa istasyon, sabihin mo sa pulis na wala akong kasalanan, wala akong alam dyan. Then, if the police will find your excuse or your reason valid, they have to release you. Otherwise, they can be charged for false arrest. Ngayon, itong sinasabi ko, i-overcome mo. Ikaw ang police. Uy, military pati police, makinig kayo. You overcome. Ayaw niya, di hawakan mo yung kamay. You pull him to to your wagon. Tawag ito. Hindi naman pick up yan eh. Yung iba pick up, yung iba, basta. Yun ang, ngayon, kung lumaban ka, san sinabi ko, pati kasi si chief ng PNP, ayaw niya. At the start of this statement, sinabi ko, pagka lumaban kayo, inaresto kayo, at inilagay mo sa delikado ang buhay ng pulis, o talagang bubunot ka ng baril o hampasin mo ang pulis ng bato na pag tinamaan sa ulo patayin, sabi, barilin mo. Patayin mo. Iyan ang batas. Kaya mga abogado, tingnan ninyo yung batas ninyo. Hindi naman ako nagyayabang. Matagal akong prosecutor sa Davao City. Naging trial, hindi ko naman pinagyayabang, yan naman totoo. 8 years I was doing trial work. Ganon ang batas. The police must overcome kung inaresto niya. Nadalhin niya sa istasyon or whatever, mag-raid sila tapos magbarilan, siyempre, self-defense yan, pati performance of duty. Yung sinabi, pati si PNP kasi sinabi, of course not. Kita mo yan sa TV noon, ang pulis may baril na sa kalookan, tapos may durog, lumapit siya, sinaksak siya, hindi niya binaril. Palapit ng palapit hanggang inabot siya. Yung sa TV, kalookan ba yun? Sinasabi ko, magpakamatay ka ang pulis, yan ang trabaho mo. At wala akong sinabi, remember this, abogado ako. I never said in public, shoot to kill, period. Sinabi ko, always yan. Baski yung sa human rights yun sa UN, if you think that your life is in danger, maging byuda ang asawa mo, na maganda mag-asawa uli, at ang mga anak mo mawalaan ng tatay, pag tinignan mo na delikado ang buhay mo, patay, unahan mo na patayin mo. Kaya ng gera sa NPA. Hindi ka naman maghintay pa. Talagang patayin mo. Kaya kung hindi mo patayin, patayin ka. Ganon ang mga hold-upper. Garon ang mga durugista at marami ng pulis na matay. Araw-araw, lumalaban. Karamihan dyan sa Pasay. Alam mo ninyo yan. Kaya huwag ninyong putulin. Huwag ninyong putulin kasi ako, I lay down the predicate. Ika nga. Sinasabi ko muna yan para hindi ako masabit. Hindi ako basta-bastang bibitaw ng salita. Sinabi ko, if your life is in danger, then in arresting a person, kayong mga ayong sumunod sa batas, you converge. Hindi natin matapos itong problema natin, kasigi kayo labas, tapos parang kadena de amor nga to, ng kamatayan, pagsigi kayo dyan sa mall, ang contamination, tapos uwi ka, ang anak mo, tapos maglabas yung isa,
sa jeep, pagbayad, pero sa Amerika, gano'n ngayon, lockdown talaga. Ngayon na lang sila, nauna na tayo. Hindi ko sabihin magpasalamat kayo, nauna tayo ng ilang linggo. Nagdesisyon na kaagad ako kasi pinag-aralan ko na ang COVID. Sinusundan ko na ang coronavirus niyan. Because I read. Nagbabasa ako. Hindi na ako sabihin kung anong binabasa ko. Basta binabasa ko. I keep posted myself. CNN, tapos about yung COVID in just a matter of 2 days. Kasi yung mga pasero sumakay ng eroplano, umuwi yun. Mga turista, umuwi kung saan. Pagdating doon sa kanila, pasa sila, kain, labas. Kaya walang katapusan. Kaya spread. Kaya ganun. Kaya ang pinagbabawal, kasi hindi matapos ito. Kaya kung ayaw ninyo, kayo na lang ang tapusin ko para maprotektahan ko yung mga inosente na ayaw mamatay. If you keep on converging, kung saan-saan ka, then you spread it's airborne hangin . Pag mag-ubo ka dito, ilang metro yan, dadalhin doon. Mikrobyo yan . Part of the hangin. Kasali ng hangin niya. Pag doon isa, sabi niya, wala naman akong nilapitan na. Wala nga. But it's deadly. In 2 days. Sino ba yung namatay in 2 days? May isang prominenteng tao. Kausapan niya yung asawa niya. Nag-video sila. Butit na lang na save ng 2 days, patay. Kaya right at the beginning, I was very frank and very emphatic about it. Not really in strong words. Sinabi ko, may dadating na sakit. Walang gamot ito. Ang gamot nito, ang katawan mo lang. Hindi ito TB, hindi ito yung nasugatan, hindi ito yung mga baril na magkaroon ng nana o antibiotic yan, mabubuhay ka. Ang virus, katawan mo talaga. Kaya matamaan ka ng anong mga sakit yan, chickenpox, hindi ka natatamaan ulit. German measles, pag dumaan ka, hindi ka na, kasi ang katawan mo, alerted na. May mga sundalo tayo sa katawan antibodies, na pag may pupasok na yung mga germs, yung ating katawan, hindi niya kilala ang kalaban niya. Basta sige lang. Sa loob, mimix sila. Maya-maya kinakain na ang katawan natin. At by that time, mawikin na ito, ang lungs. In 2 days, ubusin, kainin talaga ng virus yung katawan mo. Ang baga mo. Baga ba yung sa Tagalog? What's baga rin? Bisaya, yan. So, ganon. Ngayon, ulitin natin, iyang rules sa arrest. Pag sinita ka ng pulis, sabi gano'n, may saksakan dyan. Sir, hindi ako yan. Sabi ng pulis, sige, kung hindi ikaw, sumama ka. Sa stasyon, ipahayag mo. Pagdating doon, then you explain to the police, sir, wala akong kasali dito. Kapag mag-imbestiga yan, hindi naman gago yung police na, hindi bibitawan ka. Pero yung sabihin na, hindi ako magsama.
Gusto mo, wala akong kasalanan, patayan tayo. Wala akong kasalanan. Huwag mong gawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, talagang mamamatay ka o makapatay ka ng pulis. Because your responsibility is to submit to the authority of the police for the police to bring you to the police station for proper investigation or documentation. Then, kung wala kang sabit, you have to release. Pero kung labanan mo, ang batas nagsabi na yung inaaresto mo, ayaw, di-arestuhin mo na. Ito yung kriminal, ito yung pulis. You have to overcome. Kasi kung hindi mo ma-overcome yung tao na yan, hindi mo mahila, hindi mo madala sa estasyon. So what is bugging the lawyer? Alam mo kayo, nag-spreading, dito lang kayo sa PTV4 ba talaga to? Dito lang kayo makinig. Nang totoo, we are not obliged. I do not have the duty to lie to you. Bakit ako magsinungaling? Kung ganun ang sitwasyon, sabihin ko sa inyo, yan. Anong magawa ko? Pero magsabi ako, I have to color my statement. I do not do that. Dito, sabihin ko, prangkahan mo yung tao. Huwag mo sabihin na, wag natin. Nung mayor, ganun ako. Kung ano yan, ang kulay niyan, pula-pula yan, huwag mong gawin green. Kasi mas marami ka pa, bakit green yan? So, mag-imbento ka na ng ibang kulay. Wala akong obligasyon na magsinungaling sa inyo. Wala. Bakit ko papahirapan ang sarili ko? Magtanong ako sa inyo. Just to lie to you to make you happy? Well, I govern properly and right. If it makes you happy, then you smile. If not, you criticize me. Walang bigay. Social media, lahat kayo. Hindi naman totoo yung kaltasan namin na hindi kami umahawak ng pera. At ito pa, kayo mga, in 2 days nandito na, mag-process lang ng papel para makakuha ka ng pera sa gobyerno. Di mo makuha yan ng 3 araw. Anak ng... Kaya yung bilyon niya, 200 billion, proseso yan. Kasi pag hindi, yung mga tao dito sa gobyerno rin takot. Sabihin ko sa kanila, 90 miles per hour. Sabihin nila, sir, makukulong kami, sir. Ang tao, baski na crisis, ayaw makulong at ayaw magkasakit. Mag-COVID na siya, makukulong pa siya. Takot ang tao basta pera. Kasi sa gobyerno, talagang pagtapos itong COVID, pag-audit ng COA, yun. O saan yung 200 million dito? Kaya careful ako. Tinanggal ko, wala akong sinabi sa LGU. Wala rin akong sinabi sa barangay captain. Kailangan ko sila. Pero may magdating doon, makulang ang pera, pag ibigay mo 5,000, ibigay 3,000 lang, kupit doon. Sabi ko nga ngayon, kay Bautista, sa DSWD, total, meron na silang network yung 4Ps. So may network na sila, dagdag na lang nila yung pera. At makatanggap lahat. Diyan lang kayo, huwag kayong lumabas. Pupuntahan ang barangay captain. Sino? Kaninong bahay ito? O ano yan dyan? Kubeta. May nakatira? Meron, kasi walang bahay. O sige, bigyan mo. Bakit namin nakawin yung putang ina?
ang nag-ambisyon ako maging presidente, wala naman sa isip ko magnakaw. Katagal-tagal kong mayor 23 years. Di noon pa sana, para pagdating dito, hindi na magnakaw. Kung ay mali, ito si Sheljuk, no? Sinabi pa niya na, sige ako magdepensa sa inyo. Alam mo, Sheljuk, no, kayo mga opposition dilaw, huwag ninyong pilitin ang pagkatao ninyo na magsanit sa gobyerno. Kayo, nagsiging takbo ng black propaganda kasi malapit ng eleksyon. Sabihin ko sa iyo ngayon sa taong Pilipino, kung yan ang mga tao na ipalit ninyo sunod na eleksyon, torpe talaga ang Pilipino. Bihin ko sa inyo. Prangka. Wala na ako. Sa hindi na makialam. Pero kung gano'n ang tapos anong nangyari, yung sila ang sa administrasyon. O anong ginawa nila? May pera kaya sila pagdating ng panahon? Ako sinabi ko, may pera tayo. Sabi ko, wala pa, hindi ko pa inisip yung COVID. Sinabi ko lang na yung pera sa gobyerno, ilagay ninyo sa wastong pamaraan. Sabi ko, may pera tayo, di ba? O ngayon, dumating, kailangan ng bilyon. Pero hindi ito tatagal. Dadati ito ng 6 months, patay na tayo. Kung walang invento, if they cannot, not really invent, but if they cannot come up with a vaccine, patay tayong lahat. Hindi tayo makalabas, hindi tayo makatrabaho, maglabas ka, patay ka. You know, it's a vaccine. Ang vaccine, ganito yan. Ang ahas. Yan dyan sa, mayroon dito, there's a facility here, I think it's near Muntinlupa, na may mga kubra natin. Kinukunan yung ano nila, venom, yung juice nila na poisonous. Kolekta yan, tapos magkuha ng kunti lang yung kabayo. Yung tamang-tama lang hindi siya mamatay. Tapos kinabukasan, isang kunti. Tapos isang kunti pa. Hanggang may naman isang kunti. Pagdating ng panahon, ang kabayo, hindi mo na mamamatay ng kagat ng yon doon kinukuha sa dugo ng kabayo yung vaccine. Para sa ahas. Kung makagat ka, dala ka sa ospital, magtanong ang doktor, saan banda ka sa Cordillera? May mga asya dito, yun ang injection sa'yo. Alam mo bakit? Kasi ang poison, gumagana yan. Pero ang katawan, pag nagkaroon ng vaccine, ma-alert na magising yung ating panlaban. Kaya, ganon yun dito sa COVID. Wala pa, hindi pa nila na kung ano. Ang sabi nga, yung nakalusot, yung nabuhay, ang antibodies niyo matatag. Survival. Yun sana ang parang eksperimento, punuin mo ng dandahan lang kunti, hindi siya mamamatay. Kasi ang katawan niya alerted na kalaban niyang pumapasok ngayon. Ganon ang lakad ng vaccine. Kaya balik tayo dito sa ito si Jokno. Siya pa daw mag-abogado. Alam mo, Jokno, sa totoo lang, bilib ako sa tatay mo. Pag nasa kurte yun, noon, estudyante pa kami, talagang nanonood ako. Pero ikaw, nung nakita kita, wala ka talagang sinabi.
magsalita ka parang huwag lang ma-insulto yun, ha? Kaya mga janitor, huwag kayong mag-insulto total. Totoo naman janitor ka, di janitor ka, sundalo ka. Ito si Joke no, magsalita parang janitor. At saka tumakbo ka ng senador, hindi kayo bumoto ng tao. Alam mo kung bakit? Pwede kitang biruin, huwag kang magalit. Alam mo kung bakit hindi ka nanalo? Kasi kalaki ng ngipin mo. Magsalita, kalahati ng panga mo lumalabas. Kaya ako pa sa iyo, totoo, tanongin mo Pilipino na nakikinig ngayon. Kaya kung magsalita ka ng kalaki ng ngipin mo, parang kung hanap ka ng, ano ba tawag niyan, basyador? Yung nagtatadyak ng pang patalas ng mga barbero. Diyan ka pumunta, ilagay mo yung ngipin mo doon. Doon ka sa tadyak. Naglilibot yan. Bakit gano'n? Binabastos kita. Putang inagalit ako sa iyo. Kasi subukan mo. Subukan mong mag-converge. Sige. Constitutional right bang kaya yan? Subukan mo. Sumali ka. Pag hindi ikaw ang pauna. Sige, subukan mo. Subukan natin. Magsubukan tayo. Sabi mo, tama ka. Sabi ko, mali ka. O ngayon, subukan natin. Hindi ka ma-aristo? Mag-imbita ka ng mga 10. Diyan, punta kayo ng Luneta. Pag hindi ikaw unang ikarga ko sa... Huwag mo akong... May panahon na... ng politika, panahon ng krisis, magpandagdag ka. Mga binibigay namin... Yan lang na, bakit? Gaano ka ba kayaman at gaano kami kahirap? Pero ngayon, manalo ka sana. Ang problema sa iyo, din ka kaya ng College of Law. Kaya mga classmate ko na namatay kanina, COVID. I-text mo nga yung complete name o alam ito, kayo na lang ang magtawagan sa total classmate natin yon. Hindi man tayo pwede makapunta ng grupo o di isamahin natin si Jokno doon sa morgue. Kasi ikaw yung pambato namin. Na yung kay Mayor Vico, isang beses lang ako nagsalita. Yung pag-proclaim ko ng emergency. Sabi ko, wag ito, wag doon, wag doon. Pagkatapos doon, wala na. Nandito lang ako. Wala akong pakialam sa operasyon ng NBI kung anong gusto nila. Karamihan niya mga abogado yan. Ang qualification kasi noon ng NBI, abogado yan. Wala akong, huwag kayong, hindi ako, trabaho ng pulis yan, nandito ako sa, ang akin policy sa taas. Ito, wag ninyong gawin. Ito, gawin mo. Yan. At ang mag-enforce niyan, pulis pati military. Wala na akong pakialam kung pagkatapos sinong nahuli, sinong... So, nasabi naman lahat, marami na nagsasalita na saan. Ang Philippine Navy, in-alert ko, sabi ko, yung mga barko ninyo na magaganda, yung Pangulo,
yung barko ng presidente ng Pilipinas. Maganda yan. Ang loob niyan parang hotel. Ako po, sabihin ko sa inyo, hindi ako nakagamit. Tinignan ko yan, umakyat ako. Minsan. Kasi may pinuntahan ako sa Bureau of Customs. Pero hindi ko sinakyan yan. Kailanman yung yate ng presidente. Hindi ako bagay dyan. Pangbangka lang ako. At saka yung aeroplano, sinabi mo, Jokno, na matagal na binili ng Air Force yan, wala pang COVID. You are an intellectual liar. Alam mo na yung aeroplano, matagal nang in-order, matagal nang dineliver, wala pa yung COVID. Tapos sabihin mo, magbili ng aeroplano, ginagamit yan ng Air Force. Sabihin ko sa iyo ngayon, ni hindi ko nakita yung aeroplano na yan. Hindi ako gumagamit ng sa gobyerno pag ako ang nag-travel. Para malaman mo, Jokno. Baka imbir na mo yung mga tao magalit. Ang Pangulo, yung yate, ayan dyan sa pantalan. Gusto mo, kunin mo, iyon na yan. Pero sabi ko sa Navy, gawaing ospital kaagad. Pati magtulong sila ng iba. At marami na, walang kayong magkukulang tayo sa mga health workers, pati doctors. Kasi matakot eh. So what we can do really is to, lahat, ang Amerika hindi rin preparado eh. Kahirap sila, pati ang Russia, nagtulong na sa kanila, yung kalaban nila. Nagpadala na ng ventilator lahat kung ano. China, hindi sila preparado. Sila ang pinakamaraming patay ngayon. Tayo, mabuti na sabi ko kay Dominguez, gusto ko pag alis ko makita ng tao yung pera. Kaya lang, wala na kayong makita kung tatagal ito talagang krisis na ito. Medyo mauubos talaga. Pagkaubos na wala na rin, ang ako presidente, inutil na ako, wala na akong magawa, wala na akong maibigay sa inyo, wala na akong pambili. Magkikita-kita tayo dyan sa Rizal Park. Diyan mismo sa plug ni Rizal. Magbigti na lang ako. Wala na akong magawa. Marami nang patay, maraming umiiyak. So sabihin, Presidente, wala na rin akong magawa. Pero isama ko si Jokno. Sa baba ko. Ako sa taas. Sabay tayo magbigti. Letse ka. Tangin na galit ako sa iyo. Ulol ka. Kasi mag-intriga ka sa tao ngayong panahon na ito. Ulol. Nung aeroplano katagal na deliver yan, makakras na lang yan siguro. Yung pang ano mo sa tao, yung intellectual stupidity. Kaya sabi ko sa iyo, manalo ka sana. Ang problema sa iyo, pagsalita mo, yung ngipin mo, ang lalaki. Kaya na-discourage ang mga tao. Ginagawa mo ang Pilipino, ganito na lang. Kayong mga Pilipino na torpe, doon kayo sa dilaw. Doon kayo maniwala at doon kayo magpakamatay. Kayong mga Pilipino na simple lang, na namumuhay lang, at hindi alam kung ano ito ngayon, dito kayo sa akin. Kasi kung habang may pera pa ako, inyo sa gobyerno, habang may pera pa ako na maibigay, may pera pa, may pagkain pang pambili, sigurado. Hanggang maubos. Ano pa ba? Ang ano talaga niyan, paski saan ka,
I mean you guys, yung mga mayaman, yung may mga channel, may internet, tingnan ninyo. Lahat lockdown. Lahat naka-lockdown. Si Jokno hindi makita. Ang balita ko, ikaw Jokno, nasa bahay ka, nakamuskitero ka. Kagaya ko. Ako nagmumuskitero. Ay, probinsyano ako eh. Wala naman kaming screen sa bahay. Hindi maraming lamok. Pagtulog namin, yan muskitero. Ikaw ngayon, ang balita, nasa muskitero ka, ayaw mong lumabas, diyan ka na daw kumakain, diyan ka na galit ako sa iyo. Ang pakiusap ko lang, huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, mumurahin ko kayo araw-araw dito. Pag nagkita tayo per chance, ewan ko. Hindi naman ako pero pag nakita tayo, patalsikin ko yung isang ngipin mo. Sakit na ng ulo ko. Kung buhay pa ang nanay ko noon, mura nang inabot ko sa nanay ko. Ano pa ba? Yung mga alam mo kasi, it's the competition. I am not attributing any fault on the part of the mayors at saka barangay captains. Pero pareho man tayo politiko, you cannot avoid competition. Yung talagang mga tao natin, yun yung magsige una-una. At lahat ng mga ating trabahante, halos atin, sa partido natin, sa nagsuporta natin. Kaya utang na loob, pag nanalo tayo, nilalagay natin sila sa pwesto. There's always the sense of competition of anything that comes from the government. And ang mauna niya, yan nga yung kaltas-kaltas. Hindi mayor, hindi niya gawin yan. Kasi matatalo siya sa eleksyon. Nor the barangay captains. But, down the line, hindi ko na masabi. Wala naman ako. I'm not accusing anybody. So, to really avoid and probably a disaster na hindi na aabot sa tao, sinabi ko kay Rolly, General Bautista, isang secretary ng DSWD, ikaw nang humawak. Ang problema ngayon, sabi niya, hindi kaya. Hindi kaya ang distribution, kulang ang tao niya. I don't know, he might call upon, sabi ko, well, he's a military man, he can always ask the armed forces to, distribution lang naman yan. Hindi yan pamulitika. Kaya nga tinanggal ko yan sa mga mayor, pati barangay captains eh. Basta dumating lang doon, walang problema. O hindi pamulitika yan. Hindi man panahon ng politika. Yung mga oposisyon nagpamulitika, you cannot avoid it. But just because there's the sense of an urgency, ayaw ninyo kasi dahil na masali kayo sa politika. Well, if you are not going to serve your fellow men, trabaho man ninyo yan, trabaho ko, kayo, okay lang sa akin. I will manage to get enough people to. Ang volunteers na lang, yung mga bata, yung may idealism pa, sila na ang distribute because this is really what it means na nakikita ninyo naman. It's life and death. If you do not die of COVID-19,
you die of hunger. So kayong mga, I'm calling upon mga ROTC, get in touch with DSWD doon sa mga syudad. Just give your accreditation, maybe an ID, at makatulong kayo. I know that yung iba takot na allergic dyan sa politika. But, huwag kayong matakot yan. Hindi kayo people will not put you to task for doing your duty during a critical period of our nation. Pero, yung sabi nga, ayaw mamulitika, kasi baka tawag dyan, mabahad ng I can manage. So, wala naman siguro. Hindi ito matapos hanggang nandyan sa labas kayo. Kasi yung nasa loob, safety na. Ngayon, paglabas nila, kasi wala na, tapos may dalawa, isa, mag-connect na yan. Tapos, walang katapusan. Connect. Yung trabaho mo, sales girl, tapos pag-uwi mo, pera, pamasahe. Alam mo, mayroon talagang taong gago. Si Lenny was calling the private sector na magtulong, naghingi siya ng tulong. Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao, yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner, Manuelito Luna. Gusto niya na ipaimbestiga si Lenny kung bakit nagsolicit. Anak ka na. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. As of this moment, he is no longer connected with government. Ako wala akong alam mo, trabaho rin ako when panahon na i-criticize ko si Lenny, ganun na lang sometimes the language that I use is very, pero itong panahon na ito, nawala namang kasalanan yung Vice President, ano nga na magtulong, bakit ipa-imbestiga mo sa... Tsaka yung NBI mag-imbestiga niya, pati kayo isali ko kayo sa dismissal. Huwag ignorante kayo. What is wrong in calling? Why put the lady to gobyerno binubugbog? Normal times. Gobyerno, ganun. Ngayon, nagka-krisis. Saan sila? Saan sila yung nag-demonstrate dyan? Saan yung mga, alam mo na, ano tinulong? Saan yung pera na kinukulikta? Tapos pag normal, makita mo ito yung mga ingay. Ito yung House Duterte. Pagprangkahan tayo. Nakikinig ang military pati polis. Pati kayo dito ngayon. Pag sinabi ng inyong chief ng Army, Navy, Air Force, pati police, pag sinabi nila, silang apat magpunta dito, sabihin nila, Duterte, bumaba ka na. Ngayon na kaagad. Hindi na yung oust Duterte. Ang total, ang naghawak nito, ang military, ang police. Kung ayaw nila, ang totoo, wala talagang mangyari. Kung gusto nila,
hindi mo rin mapigilan. Life-changing events sa buhay natin. So is the military and the police. Kaya para sa akin, pag sinabi na military police, Duterte, hindi mo kaya itong trabaho na ito, bumaba ka na lang. Sabi ko nga, huwag na kayo magdala ng mga tangki dyan sa harap ko. Ang kalaban ninyo, ito, puro mga mista ng puro ng... Bakit pa ako magpayag na magbarilan tayo? Kaya ganun. Huwag na yung oust Duterte ng mga fake news. Doon kayo magtutok sa police pati armed forces. Pag sila ang nagsabi, yun na yun. Yun na yun. Pero kung kayo lang, tapos you agitate people to revolt, tapos mag-riot-riot, masaktan lang kayo, kaya pag ginawa ninyo yan, alam na ninyo ngayon, pag ang pulis nag-aresto sa inyo, your responsibility is to submit. Kailan magsabi ka, sir, bakit? Inaresto ka. Sir. Stasyon ka. Yes, sir. Huwag kang lumana. Hindi ako pwede. Kaya yung itong human rights, makinig kayo, ha? Pati itong minsan sa may mga taga DSWD. Pagka may bata na dinala sa istasyon, tapos puro sugat, tapos kinabukasan pag-release, i-release yung bata, i-demanda ninyo kagad ang pulis. Hindi kasi ninyo, you go into the reality of things. Ang bata, pag hinuli ng pulis, sinawakan, talagang kakalaks yan. Hanggang matumba yan, habulin ng pulis, because the police is mandated to bring them into custody. Alam mo bakit hinuhuli ang mga minors? Is to protect them. Kaya hindi walang record yan, kasi inaaresto sila for their own good. Lalo na yung mga babae, sinabi ko sa Davao, yung mga babae na bata, pag nakita ninyo, karga nyo, isauli ninyo sa nanay, tatay, pati yung tatay, nanay, sabihin mo, magpunta sa akin bukas sa opisina. Sila ang binubulyawan ko. Meron pa ako, isang beses, magkataon kayo ng taga Davao, yung bata natulog sa ilalim ng kotse. 2 bata. Tapos, may nagsabi sa akin, Mayor, may bata dyan. Sabi ko, bakit nandyan yan? Madali ako putang ina ba? Sino ay kagawaan nito? Ginising. Sabi nila, 2 bata, pinalayas daw sila ng nanay pati tatay nila. So ginawa ko, sabi ko, bigay mo sa DSWD yung mga bata. Arestuhin mo yung tatay, nanay ngayon. Ngayon, bigyan ko kayo ng 5 minuto ngayon. O, di na nahuli. Huli ko, ikulong mo. Sabi ko, sir, Charles? Wala, sabi ko, ikulong mo. Demanda mo. Tapos, pagkatapos, kinabukasan, pinademanda ko. Abandonment of minors. Tayo na sabi ko, panahon sa sarap, tapos kung may anak na, iiwanan. Hanggang, kayo mga putang ina, may mga tao ganun. Hanggang ganun lang kayo. Tapos pag nandyan na yung mga bata,
Hinayaan ninyo, inabandono ninyo. Yung iba, pagbili pa yung mga babae, putang ina. Tsaka itong recruitment. Itong recruitment bantay ko sa akin. Wala, okay matakot, wala pang DDS dito. Pero magdati kayo mga recruitment. Yawa kayo, isa pa kayo. Pareho kayo sa mga, ang galit ko sa iyo, pareho sa droga. Kaya kayong mga, I'm warning the law enforcement agencies. Pag may rinig ako yung in-raid ninyo tapos sinusundan ko, walang nangyari, walang demanda. Either when you raid, you come up with a good case, or else I will ask you magkanong binigay sa inyo para hindi ninyo demanda. May 2 years pa ako. Nagbabasa ako, nakikinig ako. Maski na puyat na ako, nakikinig ako sa mga late news. Magtino tayo. Kaya kung hindi ko ganunin, lalo na yung bayaran yung kaso, magkasala ka na magkasala, wag yan. Magkasala kayo, nagtanan kayo, pinapahuli kayo ng asawa, bigyan ko pa kayo ng ticket para tuloy ang ligaya ninyo. Sige, punta ka sa Maynila. Kung ayaw ka na ng asawa, kung ayaw na yung asawa, wala naman tayo magawa. Patuloy na yung kaligayahan ninyo. Hanggang ngayon, tubig lang ako. Salamat.